sa UCX City Circle kung saan ginaganap ang orientation ng urban farming. Ayan, first day namin dito guys. Daming tao. Ang dami. Yan, maraming tao guys. First day of urban farming orientation. Hello, Ate Gina. Kumusta? Are you hungry? Nagutom. You need more water? Yeah. More water. Yun si Ate Gina. Ayan. Ayan, tapos bukas, day 2 namin. Wala pa yung orient sa amin. Na, mamaya mag-start na siya. Tayo ang lahat for the opening prayer. Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang katapsan. Masalangin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at may sagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Kami po ay naniniluhod sa iyong harapan na kami iyong patnubayan at iwaksi sa aming kaisipan ang anumang masasamang kaisipan, inggit at pakikipag-alit sa aming mga kasama. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katayuan upang maibahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay pa ba kayo? Or inip na kayo? Inip na at inip na. Ayan. So, alam ko na lahat kayo hindi aware kung ano yung papag-aralan natin ngayon at alam ko din na lahat kayo ay medyo naguguluhan pa kung ano ba yung Cash for Training and Work. I know some of you have already joined the Cash for Work on the previous years. Tama po ba? May mga nakapag-Cash for Work na last year? Meron. And I hope na you will be able to share to one another kung ano yung ginagawa nyo before. Kasi yung practice nyo before, yung good practices nyo, we can actually adapt it. No? Pwede nating gamitin muli this year's Cash for Training and Work. Pero, meron mga changes, no? Meron mga changes. Before, ang Cash for Work nyo, you just underwent one orientation day, tama? Tama po? Nag-orientation day kayo. Isang araw lang, di ba? Sa may QC Circle din, pero sa ibang area, tama? But for now, ang Cash for Training and Work natin, since may training na siya, you will undergo 3 days training. Okay? So, kaya kayo andito. So, I am hoping, we are hoping for your cooperation and your attentiveness
sa cash for training natin because at the end of the day, hindi po kami ang makikinabang sa papag-aralan natin. Kayo mismo. Especially, tignan nyo, ang dami nakapaypay because may 3 days training tayo. Okay? So, papasok lang kayo half day ng training. Di ba ang training dapat 8 hours a day? Pero kayo papasok lang ng half day, tama? Pero anong ilalagay nyo sa DTR nyo? 8 to 5. Is it amazing? Amazing, di ba? Kasi kami mag-work kami whole day. Kayo, magti-training kayo, uupo lang, makikinig lang, matututo lang for 4 hours actually. 4 hours lang, di ba? 9, 10, 11, 3 hours lang pala. Grabe naman kayo. At ang ilalagay niyo sa DTR nyo ay 8 to 5. So, aasahan namin ang inyong attentiveness and alertness. Okay? Okay po ba yun? Yes. Kasi later this afternoon, ibang batch naman po yun. Okay? Environmental Sustainability Department. Kami po yung na-create noong 2020 during the pandemic dahil nakita po ng ating buting mayor na si Mayor Joy Belmonte na talagang matindi po yung epekto sa atin pagdating ng climate change. Hindi lamang po sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw, kundi sa iba't ibang mga ginagawa po natin sa ating mga tahanan, sa ating paglabas sa atin sa community. Marami pong nagiging epekto ang climate change pagdating sa ating pang-araw-araw na buhay. Katunayan po, tayo po ang unang lungsod na nagkaroon ng Climate Change and Environmental Sustainability Department sa buong Pilipinas. So yan, isa po sa mga flagship na nangyari po ito sa ating lungsod. At kami po, tinutuon po namin yung mga programa po sa iba't ibang mga sektor. Meron po tayo sa energy, meron tayo sa transportation, at meron din po pagdating sa waste sector. Ayan, so sinusundan din po namin, ang isa po namin tinatawag na Biblia ay yung Enhanced Local Climate Change Action Plan. So dito po, dito sa planong ito, dito po naka-angkla lahat ng iba't ibang mga initiatives, mga strategies ng ating lungsod pagdating sa climate change and environmental sustainability. At isa rin ang init ng panahon ngayon. Sana hindi po mainit ang inyong mga ulo habang nakikinig po tayo ngayong umagang ito sa mga presentations po. Ayan, so ito mong presentation na ito, yung Energy Efficiency and Conservation, isa po ito sa mga presentation na ginagawa din ng ating Department of Energy. At masaya po tayo na binahagi po ng Department of Energy itong presentation ito sa ating lungsod. Ayan, so meron pong 3 short videos po yung ipa-play after nyo po. Libreng Yun lang po natin. Lagi na bang stress kapag dumarating yung bill mo ng kuryente dahil sa mataas na konsumo? Beer Energy Ayun! Nakaka-apekto ang kapal na alikabok sa lakas ng hangin na kayang ilabas ng electric fan. Siguraduhin palaging malinis ang LSC ng electric fan upang mas maging efficient ang pag-operate nito. Mahangin, di ba? Sulit pa. Yan ang energy ability. Dahil malamig naman sa gabi, set ang timer ng aircon kung hanggang ang oras ng pinaka. Masarap na ang tulog, environmental friendly, at sulit pa. Yan ang energy, ability. Yes, energy ability. Climate change yan yung sa pagtitipid ng kuryente. Naintindihan po? Yes! Ayun, buhay pa. Yes! Oh, marami pa kayong i-absorb bukod sa pagkain. Nandito po si Sir Jessen Balingit. I-discuss naman niya yung iba't iba naman na programa pa ng ating climate change. So, ano lang po sila po sa climate change ay kasamahan po natin sa City Hall. So, kung ano man po yung mapupulot nyo dito, pwede nyo silang lapitan na sa City Hall din po kasama natin sa Quezon City Hall. Tama. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga! Okay. Gising pa ba? Okay, marami ako nakikita. Lumulubog gano'n ng taupuan. Pwede ba? Tayo muna tayo sandali. Okay? Tapigin nyo yung nasa kanan nyo. Sabihin nyo, ate o kuya. Bawal ang plastic sa
City. Bawal ang plastic. Mag-iingat ka. Hindi, biro lang po yan. Upo na tayo, upo na tayo. Bawal ang plastic. Okay. Ang ikikwento ko sa inyo ngayon, o isi-share, tungkol sa mga programa ng city government, paano ba niya hina-handle yung basura, no? Ayon sa pag-aaral na ginawa ng aming opisina noong 2016, alam nyo ba kaya nagkakaroon ng greenhouse gases? Marami dyan nagko-contribute, number one, galing sa stationary sources, katulad ng mga building, yung mga bahay, mga commercial establishments, mga opisina na nagkukonsumo ng kuryente na diniscuss kanina. Yun ang pinakamataas na kontribusyon ng greenhouse gases. Pangalawa dyan, transportation, mga sasakyan, no? Kasi kung diesel yan o gasoline engine, lahat yan nagbubuga ng ano? Usok o carbon dioxide na nagpapalala ng global warming. Okay? Tapos, ang pangatlo, alam nyo kung ano? Basura. Very good. Ang Quezon City government, pinag-aralan natin yung basura ng Quezon City. Alam nyo ba, bawat tao sa Quezon City, nakaka-generate tayo o nakakagawa ng mahigit 1 kilo ng basura per tao araw-araw. Madami yun, di ba? Marami. Kung ikukumpara nyo yun sa populasyon ng Quezon City, sabi sa PSA, nasa 3.1 million na tayo. Kung i-multiply nyo, nakaka-generate tayo ng 3,180 tonelada ng basura araw-araw. Mami. Para may idea kayo kung gaano karami yun, imagine niyo yung 1,000 dump truck ng basura araw-araw. Ganun karami, no? At dyan sa 3,180 tons, 13.24% niyan ay plastic. Okay? Ngayon, tutukan natin yung plastic. Hinimay namin maraming klase ng plastic sa basura. Lumalabas sa pag-aaral, ang pinakamarami, nakikita nyo sa board, yung pangatlo sa itaas, film o labo. Yan yung maninipis na plastic. From DSWD, and climate change. So, busog na busog tayo sa kaalaman, tama? Yes! May inantok ba? Yes! Nainitan? Pare-pareho tayo. Sige. So, bukas po ulit, ganitong, ay yung kaninang oras natin, alas 9 po tayo mag-i-start. Ang topic naman natin bukas ay ang joy of urban farming. Tuturuan po kayo kung paano kayo magtatanim. Alam ko meron po kayong mga kanya-kanyang area kung saan po kayo magtatanim. So, si leaders ninyo or yung district coordinator, sila po ang magsasabi sa inyo. Pero bukas, attend po ulit kayo ganitong oras. Magdala kayo ng tubig. O, yung baunan nyo, bawal po yan. Magagalit sila sa atin. Ayun, si climate change po ang ano na, bawal po yung mga bottled waters. So, yun. At saka patungkol